Hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa kanyang panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang pahayag mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunuri ni Jose. Manalangin tayong matulad sa kanya upang atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay ang ikatatlong araw ng ating Misa de Gallio. Sisindihan natin ngayon ang makandila ng Adbyento. Sa pagsisindi na makandilang ito, tayo ay inanyayahang ihanda ang ating mga sarili, maging tapat sa pagsisisi at pagbabalik loob, upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Ang mga pamilya na magsisindi na makandila ay sila Annalisa Ticomen and family, Maricel Francisco and family, and Shirley Baguio and family.
Diyos naming Ama, kami ay nananabik sa pagdating ng manunubos. Sinisindihan namin ngayon ang mga kandilang ito ng Adbyento. Ang pagsilang nawa ng iyong anak ay magdulot ng galak sa aming mga nasasadlak sa lungkot at dusa upang tulad ng mga pastol sa Bethlehem, kami ay maging handa sa karapat-dapat at makaharap at makasamba sa munting sanggol sa sabsaban. Mapagmahal naming Diyos, narito muli ang mga pamilya na nagsindi na makandila ng korona ng Adbyento. Inihiling namin na pagkalooban mo sila na iyong pagpapala at pagbabasbas. Pagkalooban mo sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa loob ng kanilang mga tahatahanan, lalong-lalo na ang biyaya ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan. Huwag mo silang pababayaan, O Diyos. Patuloy mo silang gabayan at tulungan sa kanilang mga pagsusumikap at sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bantayan at iingatan mo po sila. Ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. Pagkalooban mo sila ng pagpapala sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya ng siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong
upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ginising niya tayo muli, binigyan niya tayo ng kalakasan. Maganda ang ating panahon kahit may banta ng pagpasok ng bagyo. May mga biyayang patuloy na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa gitna ng mga hamon, mga problema, at mga pagsubok sa buhay. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating Misa de Gallio. Tuloy-tuloy ang ating paghahanda upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Alam natin na itong panahon ng Adbyento, itong siyam na madaling araw ng ating Misa de Gallio ay bahagi ng ating paghahanda upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Christmas. Kaya ang aking unang tanong ay, kamusta naman ang ating paghahanda? Naghahanda ba talaga tayo? At kung tayo ay naghahanda, anong mga konkretong bagay na ating ginagawa bahagi ng ating paghahanda? Binati mo na ba siya? O ba't ninyo ako tinitingnan? Nagtanong lang ako kung binati mo na siya. Masakit ang inyong tingin sa akin. Nabalik na ba ang inyong magandang ugnayan sa bawat isa? Nakahingi na ba tayo ng kapatawaran? Lalo tigit sa ating Diyos sa mga pagkakamali at mga pagkakasala na ating nagawa. Mga minamahal na kapatid, di ba ito yung itinuturo sa atin mula nung unang linggo ng Adbyento na mga dapat nating gawin na paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Mula noong unang linggo, ikalawang linggo, ating Gaudete Sunday, mula nung unang araw, ikalawang araw ng ating Misa de Gallio, pabalik-balik tayong inaanyayahan at ginagabayan ng mga salita ng Diyos kung ano ang mga dapat nating gawin, bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Sa araw na ito, ang paghuhugutan natin ng ating pagninilay
ay ang ating ebanghelyo, lalong-lalo na sa buhay ni San Jose. Siya ngayon ang bida sa ating ebanghelyo. Si Jose ay boyfriend ni Maria. Nakatakda na silang magpakasal. Yun yung sabi ng ating ebanghelyo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Siguro may date na yung kanilang kasal. Nagpaplano na sila kung ano ang magagawin nila sa kanilang kasal. Ngunit isang araw, natagpuan na si Maria ay nagdadalang tao. Siyempre, kung ikaw ang boyfriend, ano ang una mong reaksyon? Magagalit ka? Mafo-frustrate ka? Siguro, malito ang iyong isip at iyong kalooban. Marahil marami kang katanungan. Magtatanong ka, akala ko ako lang ang kaniyang mahal. Akala ko'y ako lamang ang kaniyang iniirog. Bakit nagdalang tao siya? At nais hiwalayan ni Jose ang kanyang girlfriend na si Maria. Subalit nagdadalawang isip siya. Bakit? Marahil iniisip ni Jose, kung iiwanan ko si Maria, at kapag merong nakaalam na siya ay nagdalang tao na hindi nakasal, siya ay paparusahan ng kamatayan. Death penalty. Babatuhin siya hanggang kamatayan. Dahil noong panahon ni Jose at ni Maria, ang babae na natagpuang nagdadalang tao na hindi pa nakasal ay babatuhin hanggang kamatayan. Hindi katulad sa ating panahon ngayon. 96% ng aming ikinakasal ay mga buntis na at mayroon na silang mga anak. Subalit noong panahon ni Jose at ni Maria, hindi pwede po iyon. Kaya talagang naguguluhan si Jose. Kung pakasalan niya si Maria, siguro sa loob-loob niya, hindi ko man anak yan. Kasi wala pang nangyari sa amin. Siguro talagang in love si Jose kay Maria. Mahal na mahal ni Jose si Maria, kaya palagi niyang iniisip. Gumugulo ang kanyang isip at kalooban. At dahil sa kaguluhan sa kanyang isip, nakatulog siya at siya'y nanaginip. Sa kanyang mga panaginip, doon ipinaliwanag ng anghel ng Diyos kung ano ang plano ng Diyos kay Maria at sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sa panaginip, sinasabi ng anghel kay Jose, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Nagdadalang tao siya dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang inyong magiging anak ang siyang magliligtas sa lahat ng mga tao sa kanilang mga kasalanan upang matupad ang sinabi ng isang propeta. Kaya huwag kang matakot, don't worry. Sundin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Huwag mong iiwanan si Maria, kundi siya iyong pakasalan. Noong magising si Jose, umuwi siya at pinakasalan niya si Maria.
At dahil pinakasalan niya si Maria, naligtas si Maria at ang kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Mga minamahal na kapatid, simple lang ang mensahe ng ating ebanghelyo ng isang taong masunurin ay nakapagdulot ng pagliligtas at maging ganap na kaligtasan. Kapag marunong tayong sumunod, andoon ang kaligtasan at andoon ang biyaya. Halimbawa, pag marunong tayong sumunod sa traffic rules and regulation, hindi tayo mapapahamak. Kapag marunong tayong sumunod sa mga utos, marunong tayong sumunod kung ano ang makarapat dapat nating gawin, mayroong pagpapala at mga biyaya. Halimbawa, kung si Jose, kung sinabi niya sa anghel, ayaw kong pakasalan si Maria. Ayaw kong sundin ang iyong sinasabi sa akin. Hindi ako maniwala sa inyong mga paliwanag. Ano kaya ang nangyari kay Maria? Siguro si Maria binato hanggang kamatayan. Namatay siguro si Maria at ang kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Subalit dahil sinunod ni Jose ang utos at ang kalooban ng Diyos, ano ang nangyari? Iniligtas niya si Maria at si Jesus na sinapupunan ng mahal na Berhen. Mga minamahal na kapatid, ito yung paanyaya sa atin habang tayo ay patuloy na naghahanda. Na hindi lang palagi ang ating kalooban ang masunod, kundi marunong din tayong magtanong na sa gitna ng mga maraming pagsubok at kahirapan sa buhay, matanong natin sa ating sarili, Lord, ano ba ang gusto mo? Lord, ano ba ang iyong kalooban? Lord, ikaw man ang higit na nakakaalam kung ano ang nakakabuti. Gabayan mo nga ako at ituro mo sa akin kung ano ang dapat nating gawin. Ikaw ang masunod dahil ikaw ang higit na nakakaalam. At kung marunong lamang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, tiyak, biyaya at pagpapala ang ating makamtan. Kung i-apply natin ito sa loob ng tahanan, di ba kayong mga magulang ay mayroong mga hangarin kayo sa inyong mga anak? At ang tanging hangarin ninyo sa inyong mga anak ay mabigyan sila ng magandang kinabukasan at kaaya-ayang buhay. Di ba? Yun lang naman talaga ang inyong nais para sa kanila. Yung sinasabi niyo palagi na sana ang mga paghihirap na aming naranasan ngayon ay hindi sana nila maranasan balang araw. Kaya sila ay inyong palaging pinaalalahanan, palaging tinuturuan, palaging sinasabihan. Kuminsan para kayong mga sirang plaka na paulit-ulit din yung sinasabi sa kanila. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha. Mahirap ang ating buhay para makatapos ka at magkaroon ka ng magandang kinabukasan at magandang buhay. Anak, maggawa ka ng kabutihan, magpakabait ka. Huwag ka munang mag-boyfriend at girlfriend. Unahin mo muna ang iyong pag-aaral. Kung itong iyong anak ay marunong lang makinig at sumunod sa iyong mga sinasabi at pinapangaral sa kanya, mayroon bang posibilidad
na makatapos siya ng pag-aaral? Mayroon bang posibilidad? Opo. Mayroon bang posibilidad na magkaroon siya ng magandang kinabukasan at kaaya-ayang buhay? Meron. Subalit kung itong anak ay hindi marunong makinig at hindi sinusunod ang iyong mga advices, ang iyong mga paalaala, may malaking posibilidad ba na hindi siya makapagtapos ng kanyang pag-aaral? Meron. Bakit? Kasi hindi siya marunong sumunod sa iyong mga paalaala at sa iyong mga ninanais. Mga minamahal na kapatid, ganun din ang ating Diyos. Ang Diyos ay mayroong magandang hangarin sa atin. At ano ang kanyang hangarin sa atin? Ang ganap na kaligtasan. Na tayo ay kanyang makapiling sa kanyang kaharian sa langit. Kaya kapag tayo ay nagsisimba, di ba pinaalalahanan niya tayo ng kanyang mga salita? At ang kaniyang mga salita ay paulit-ulit nating naririnig. Halimbawa, sinasabihan niya tayo, mahalin mo ang iyong kaaway. Ilang beses na natin narinig yan. Ang dami na. Ipagdasal mo ang gumagawa ng mga masama sa iyo. Ilang beses nang sinabi yan sa atin. Ang dami-dami na. Gumawa ka ng kabutihan. Gayahin nyo ang aking ginagawa. Ito yung mga paulit-ulit niyang sinasabi sa atin. At kung marunong lang tayong sumunod sa mga sinasabi ng Diyos, katulad ni Jose at ni Maria, tiyak, ganap na kaligtasan, mga pagpapala at biyaya ang nag-iintay sa atin. So mga minamahal na kapatid, nitong 3 araw ng ating Misa de Gallio, mulit-muli tayo ay inaanyayahan ng Diyos na sana tayo ay maging masunurin sa Kanya. Sa gitna ng mga iba't ibang uri ng kahirapan sa buhay, kahit hirap na hirap tayo sa ating buhay, sundin lang natin ang kalooban ng Diyos. Kahit nakaranas tayo ng maraming mga pagsubok, matuto lang tayong sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa ating mga panalangin, palagi nating sabihin sa Panginoon, Lord, ano ba talaga ang gusto mo? Kung ano ang iyong gusto para sa aking kabutihan, ikaw ang masunod. Dahil kapag marunong akong sumunod sa iyo, alam kong pagpapala at biyaya at ganap na kaligtasan ang ipagkakaloob. Maging masunurin sa Diyos upang makamtan ang biyaya at ganap na kaligtasan. Amen. Mga minamahal na kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose dahil si San Jose ay lubos na masunurin sa Kanya. Pinagkatiwalaan ng Diyos bilang haligi ng tahanan si San Jose ng banal na mag-anak. Sa tulong ng Kaniyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco, na ating Santo Papa, kay Pablo Virgilio, na ating Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa ang kanilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan,
May padama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaninningan ng Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Patuloy mo kaming paalalahanan at gabayan na sundin ang iyong kalooban. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Berheng Maria upang magdalang tao at magsilang ng iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Berheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilalahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Bukas po, ang ating sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Pasalamatan din po natin ang ating mga family sponsors na sina Mrs. Annalisa Ticumin and family, Mrs. Maricel Francisco and family, at Mrs. Shirley Baguio and family. At higit sa lahat, pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa ating pagpapagawa at iba pang mga pangangailangan at gawain ng ating munting simbahan. At paanyaya po, sa darating na December 25, 2024, ay magkakaroon po tayo ng binyagan sa Mission Station. Kaugnay nito ay makipag-ugnayan na lang po sa inyong mga chapel leaders para sa ibang mga detalye. Ang deadline po ng pagpasa ng mga requirements ay sa linggo, December 22, 2024. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating,
at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at maging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.